So nagkasundo nga kaming magkakaibigan na pumunta sa ancient city of Troy na walang itinerary. We book a ticket in a bus company and then 1:40 in the morning ay ayun na nga, lumarga kami. Dumating kami sa lugar ng Tianacale at 6:40 in the morning, pero ang mga buses sa papunta naman ng sentro ay umaalis ng 8 o'clock in the morning. At dahil nga hindi namin alam kung saan yung sakayan papunta ng ancient city of Troy, eto na nga hinanap namin. At ang una namin pupuntahan ay ang Trojan horse na ginamit ni Brad Pitt sa kanilang pelikulang Troy noong 2004. Good day everyone! This is Chahid Mongala. Samahan niyo ako ngayong araw na ito dito sa Troy! Tada! Ito po kami sa bayan ni Brad Pitt. Tagalawag kayo mo ng tumawid. Ayan, hindi po ako tatawid. Ayan, doon tayo. Doon tayo, lahat ng angulo. Di yung ano? Dito nga tayo magpapagod para ano. Dito lang, para malayo. Malayo, oh. Yan, Sarah. Tara na, tumawid na tayo. Diyan sana, Sarah. Doon tayo sa hindi against the light. Mamaya. Siyempre, lahat ng angulo. Ang Trojan horse ay ang wooden horse na ginamit ng mga Greeks noong Trojan War. Sa pagkakatanda ko sa aming Philippine history noong high school, pinapasok nga ang dambuhalang kabayong kahoy na ito sa siyudad ng Troy, na pag-aakala ng mga Troy ay regalo of peace offering ng mga Greeks para sa mga Troy para matapos na ang giyera. At hindi alam ng mga taga-Troy na ang mga sundalong Greeks ay nasa loob ng kahoy na kabayo na ito. At doon na nga nagsimula ang Trojan War. At dahil dito, nanalo ang mga sundalong Greeks sa kalabang mga taga-Troy. O ayan, may natutunan ba ang lahat? Get 1/4 sheet of paper, may quiz tayo. Ngunit sa tulang ginawa ni Homer ay walang nabanggit na Trojan horse. Bakit nga kaya? Ayan, nandito po kami ngayon sa Trojan horse. Ito po yung horse na ginamit ni Brad Pitt sa kanyang kanilang pelikulang pinagbibidahan na Troy. O, yan po yung actual na horse na ginamit nila. Tapos dinonate nila dito sa Turkey yung horse na yun after the movie. Tapos yung dalawa kong kasama yun, nag-enjoy sila. Yan. Tapos na sila mag-vlog, kaya kemerut na sila. Ayan. Yes, you heard it right. Ito yung horse na ginamit ni Brad Pitt sa pagsakop sa Troy sa kanilang pelikulang Troy noong 2004. Pagkatapos ng pelikula ay dinonate nila rito sa Turkey, exclusively dito sa Tianacale. At dito nga ay makikita natin dito sa isang park dito ang kanilang replica ng Trojan horse. Napaka-interesting ng story, di ba? I found it interesting kasi paano nila naisip to? Paano nila na-build ito? Paano nila nagawa ito? Paano sila nag-sail from Greece papunta rito sa Turkey? Ang galing talaga ng mga Greeks. At siya nga pala, isa sa mga ninuno ng mga Turks ay ang mga Greeks. Napakaganda nga puntahan ng lugar na ito. Napakaraming historical sites at mga ancient cities. At natutuwa ako dahil isa ako sa mga pinagpala na makapagtrabaho rito at mapasyala ng iba't ibang lugar dito sa Turkey. Yung mga nababasa-basa lang natin noon, it comes to life na. Talagang nagugulat ako dahil talagang existing pala talaga siya. Kaya naman nagpa-picture na kami, nag-video na kami kasi hindi na namin alam kung kailan pa nga kami makakabalik dito sa lugar na ito. At this moment, ini-enjoy lang namin muna yung lugar kahit na hindi pa namin alam kung saan kami pupunta next dahil hindi namin alam ang papunta sa ancient city of Troy. At dahil nga may Google naman, napaka-confident namin na mapupuntahan namin yung mga gusto namin puntahan this day.
hindi tayo nila kakilala. So, there's a little history here. Yan. Troy ate. Ako, paano? Ipinapakita rito kung ano yung itsura ng ancient city of Troy noong araw. So, meron silang tinatawag na Troy 1, 2, until 10 yata. Napakalaki ng lugar, hindi namin siya nalibot. Tapos meron lang siyang isang maliit na lugar na pwede mo ikutin at tinatawag din nilang open museum. At meron din namang museum na para sa mga artifacts na naiwan ng ancient city. Napagalaman namin ayon sa Google na meron siyang 37 kilometers from here sa center, kaya kailangan naming mag-taxi papunta roon. Dahil wala namang diretsyong mga sasakyan papunta sa ancient city ng Troy. Kaya naman napagpasyahan namin na ikutin lang muna yung mga pwede namin puntahan dito sa malapit sa sentro, tsaka na lang namin pupuntahan ng ancient city kapag naikot na namin at na-enjoy na namin ang lugar na ito. This time, iniisip namin pumunta sa Anzac Memorial kung saan ang mga Australian at mga New Zealander na army ay pumunta rito para gapiin ang mga Turks noong World War I, pero marami ang namatay ng mga Australian at hindi nila napasok ang Dardanelles Strait dahil doon. Guys, seriously, we're lost. We're lost, guys. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. So, sasakay kami sa one of the barko. Tapos ayun, kami ay mag-explore sa mga bagay-bagay. We're going to Kilit Bahir. Ha? Toilet? Ang babae ba yan? Oo nga. Pasok ka na. Hindi, naglilinis pa siya. Ayan nga, habi ko, sabakay kami noon. Kitang-kita ko dito. Nalungkot ako. Kasi hindi ko napuntahan. Oo. Nasa isang barko kami, mga kapatid. May simit. Dito kami sa port. Dito kami sa port. Tapos nandun yung yung tag dito, yung horse ni Brad Pitt.
Daming ano? Bababa na kami ng barko. Action na ba? Kanina pa. Ano ba naman? Yeah. Okay, game na. Action! Good day everyone, this is Chayan Mongala. Samahan niyo ako ngayon dito sa Troy. Ito naman. Doon ka muna, huwag kang aalis. Again, one more time. Hindi, totoo na yun. Sige, tuloy mo lang. Ayun na nga yun eh. Kasi pre, ikot natin gano'n, no? Teka lang.